mga Kanet 25 natin dyan. Yung mga nagpapaaral ng mga bata kagaya ko. Ang dami ngayon, lalo na't pasukan. Kayo ba ay madalas bumili ng sapatos para sa inyong mga anak? Lalo na yung mga pampasok o yung tinatawag nating school shoes. Ay, talaga minsan parang 3 months pa lang wala na. Mabilis bang masira or makasira ng sapatos ang inyong mga chikiting? Nako, paano ba tayo makatitipid sa pagbili ng mga sapatos? At ano nga ba ang tamang binibiling sapatos? Siyempre ngayong umaga, yan po ang ating aalamin. At meron pong sasagot sa mga tanong natin para tulungan po tayo. Makakasama natin this morning si Miss Ellie Rose Idolian na mula sa Shoe Capital of the Philippines, Marikina City. Good morning, Miss Ellie! Good morning po, Kumusta ka? Kumusta ka, Miss Ellie? Saan ka sa Marikina? Sa may Santo Niño, Ida La Paz po. Yan, i-shoutout na natin ang mga taga-Rian. Bumati ka na sa iyong mga taga-subaybay. Shoutout po sa lahat ng mga taga-Marikina dyan. So, kung naghahanap po kayo ng matibay at kalidad na sapatos, punta na po. Yan! Marikina. Pak! Alam nyo naman, talaga naman, wala pong hindi po ay magkakamali pag kayo pumunta na Marikina. Nandun po ang mga ganda at matitibay na sapatos. Okay, syempre, bago ang lahat, syempre nais ko po munang tanungin, kumusta na ang industriya? Kanina, actually, yun ang una kong tanong sa kanya, nagkita kami, kumusta na ang industriya ng sapatos sa Marikina? Ngayon po, nagbabalik na po yung sigla ng Marikina. Yay! Opo. Kasi Love po, it. dumarami na rin po yung mga gumagawa po, lalo na yung mga ibang kabataan po. Oh, wow. Into business po ng shoemaking. And then yung legacy nga po, since manual shoemakings po siya, meron na rin pong courses sa Marikina na about sa shoe. Very good! Good job, Marikina! At syempre, ang unang tanong sa mga kagaya niyang talaga naman nagpuproduce, manufacturer po ng mga gagandang mga sapatos, gaano katagal niyo na po itong ginagawa at ikaw ba ang unang henerasyon sa inyo na gumagawa ng sapatos o may mga lolo-lola pa, ano? Nagsimula po yung Eleno Shoes po, 2010 po. Oh, wow. First generation po. Yung negosyo po kasi ng papa ko, sa makina po kami. So, nagre-repair po kami ng mga makina po ng mga gumagawa ng... Yung customer po namin mostly mga gumagawa ng sapatos po. Okay. Since po nung bata pa po ako, napapansin ko, sumasama po ako sa papa ko, may nakikita po ako sa labas ng factory po nila, makakulay po siya ng mga balat. So, mahilig po ako mag-drawing nun. So, nasa isip ko na siya. So, bakit kaya, since nasa Marikina po ako, bakit hindi ko gawin yung... Nagsimula po kami sa scrap, yung mga parang itatapon na lang po. Pwede pa pala siyang gawing tsinelas. So, yun po yung first item namin. Kung nakikita na po yung tsinelas po na yan. Yung nasa gitnang tsinelas, yan po yung kanilang unang-unang produktong ginawa, no? Mula sa scrap. Yes Ang po. galing, ha? At least hindi nyo nasa... Eh, di parang ikaw yung nanguha ng mga scrap sa mga manufacturers. Yes po. Sayang po kasi. Ay, galing mo! Okay. Pero binili mo ba yon or binigay sa'yo? Paano? You bought it? Sa magkanong halaga mo siya nabili? Noong una po, binibigay lang po sa amin. Ngayon po. Naka-jackpot ka doon! Okay. Pero, syempre nakita nila, uy, wait, pwede pa palang pagkakitaan. Magkano mo na siya binibili? Ngayon naman po, isang plastic po siya, nasa 2,000 po. Medium size na po siya. Oh, pero marami na yun. Baka malaglag yung eyeglasses mo. Marami na yun, diba? Marami ka lang magagawang tsinelas. Yes. Ayan! Okay, nung pinasok mo na yung pagchichinelas, nakita mo na yung potential. Sabi mo, parang kayang-kaya ka na to. No? Kasi nakapag-umpisa ka na eh. Paano ka napunta naman sa mga school shoes or yung mga usual na sapatos na binibenta sa Marikina? Since yun po, nakilala po kami sa wholesaler, saka retailer po ng mga tsinelas. So, mga sa probinsya po. Tapos hanggang sa tumagal po, nag-develop po kami. At I'm sure nagtatanong sila sa inyo kung kailan kayo gagawa ng sapatos. Ayun po. Ayun. Nag-develop po kami ng mga buo na po. So, nakakabili na rin po kami ng mga leather na yung malalaking size na po. Oo. Hindi na scrap. Hindi na Pero po. hanggang ngayon ba, kumukuha ka pa rin ng mga scrap na, na mga materyales sa mga ibang manufacturer or hindi na? Kasi marami na yung sa inyo. Ano po, may binibilhan na po kami ng scrap leather. Yun! Meron na. Nag-level up na po. Oo, okay. Kasi di ba iba't ibang klase ang school shoes eh. May mga iba't ibang klase, tawag ba dyan sa mga school shoes natin? Or pare-pareho lang sila school shoes? May ganun ba? Iba't ibang klase lang po ng design po. Okay. Pero school shoes pa rin po. Depende po kung may mataas yung swelas, yung heels, may chunky. Meron bang nagpapa-customize sa inyo? Meron po, yung malalaki yung paa. Ayun! Size 12, 13. Oo! Siyempre, mga gawa sa leather, merong gawa sa leather, merong gawa sa goma. Ang tanong natin ay, ngayon, lalo na tag-ulan, ano yung perfect pag ganitong tag-ulan? Yung goma ba o yung leather ba?
Yung sa amin naman po, since ang main materials po namin leather, so sa leather po ako. Oo. Pero yung pwede naman gumamit ng goma, alternative paglabas. Pag sa Okay. school po, naka-leather. Kasi Oo. yung leather po namin, gumagamit namin is cow leather po. Okay. Malambot po siya. So, And that's Pinoy made, ano? Yung Yes. cow leather natin. Saan kayo kumukuha ngayon ng cow leather ninyo? malapit lang po sa amin, pero yung sa Bulacan po, yung Yan! tannery. Bulacan! Shoutout sa Bulacan! Pagpatuloy nyo yan! Kailangan manatili yung industriyang yan. Okay. Siyempre ngayon, eto, punta tayo doon para lang ipakita natin sa mga kababayan natin anong mga shoes ang available po sa kanilang kumpanya. So, ipaliwanag mo sa akin ito, Miss Ellie. Okay. So, ito yung mga pambata. Opo. Ayan, ano yan? Anong materialis ang ginamit nyo dyan? Dito po is 101% genuine cowhide leather po Aha, siya. okay. Ayan po, tapos pag-garter yung design para pag tumatakbo yung mga ito yung estudyante. para sa mga bata na, syempre, ayaw na ng sinisintasan, na pahirapan. So, ito yung mabilisan, no? Instant, ilalagay na lang niya, tanggal, ganyan. Kasi napansin ko, pag yung may sintas, nasisira. Opo. Kasi nga, pinipilit nilang, kakamadali, pinapasok nila dito, diba? Nasisira yung mga dito, napupunit, Opo. no? So, ito, maganda po para sa kanila, okay? Opo. Pag ganito, yung mga pambata natin, ano ang range ng prices niyan? Usually, from pinakamura hanggang pinakamahal. Sa ganito, makakabili na po kayo ng 650 pesos sa leather po. Yon. Gaano ka tibay? Or yung shelf life niya, kumbaga, gaano katagal siya magagamit if ever ng isang bata? So kung grade 1 po hanggang grade 6, kaya pa po. Wow! Kasi po, cow leather, hindi po siya nababakbak agad. Ang taray! Basta gagamitin lang. Opo. Basta gagamitin lang. Ano yung tamang pag-aalaga niyan? Halimbawa, nabasa siya, ganyan, naputikan, yung mga ganon. Since uso po yung tag-ulan ngayon, so yung ma-advise ko po sa inyo, kaya nabasa po siya. So ang gagawin nyo po, wag nyo po siya ibibilad sa araw, tirik na araw. So ang gagawin nyo lang po, pwede nyo po siyang ilagay dyan sa may garahe nyo or Okay. sa labas po ng bahay Okay. nyo. Electric fan lang po. Papahanginan Opo. lang! Kaya kung masipag po kayo, pwedeng paypayan nyo po. Fresh, natural air po. Oh, Opo. that's so nice! Okay, sa inyo pong shoe store, anong buwan po yung talagang pinaka mabenta? Banahon ba ng pasukan o yung tinatawag nilang bare months? Burmans. Bare months talaga. No? Kasi lahat na klase ng sapatos nabibili sa inyo. Okay, dito tayo sa iba pa. Anong tawag dito sa... Ito yung kanina pinag-uusapan natin. Dito sila nag-start. Ito po yung nag-start sila sa scrap lang. At may tawag ba kayo dito sa tsinelas na to? Opo. Anong pangalan Iba't niyo? ibang design pa, pero dito po 601 po yung design po. 601! Again, the number! May number po. Naalala niyo yung sa mga Kung pakilang naalala design mo, po. bumibili ako ng sapatos ng 80s, yan, size 5, 10, 4, 5, 10 design. May babagsak na box, yung gano'n, Opo. diba? Parang ganyan yan. Opo. Parang coded May code na. po. Yun, coded na po siya. Okay, yung ganito naman, yung ating mga pang-adult naman, ano? So, meron tayo dito mga sapatos. Ito naman po, ganun din po ba ang pag-aalaga sa mga to? Pag nababasa, ganyan, kailangan din punas-punas lang? Opo. Pero kung yung iba naman po, pwede po siyang ilagay sa yung fabric conditioner po, yung para sa Aba, panglaba. talaga? Ano po yun, 50 ml po yun. Tapos 1 liter na tubig. Pwede nyo po siya ilob-lob for 5 minutes. Tsaka nyo po siya patuyuin. Parang nilalabahan nyo po. Ano po yung purpose nun? Bakit kailangang ilagay sa conditioner? Para lumambot pa rin? Yung iba parang hindi din po magka-odor. Yung amoy! Kung as in, kunyari po sa baha nyo po siya nalakad Correct, po. nalagay sa So, pwede po siya ibabad po Oo. doon. Pero wag na wag lang po ibibilad sa tirik na araw. Basta, ang kalaban po nito ng ating sapatos na kanilang ino-offer sa kanilang mga kliyente ay araw. Akala natin araw yung pampatanggal Opo. ng amoy, ano? Hindi po wala. Yun naman po ang pampawala at pampasira ng sapatos nyo. So, wag na wag yung gagawin. Pero siguro sa mga rubber shoes, pero ito, Opo. hindi. Tsaka tela. Opo, No, pwede. pero pag hindi tela, pag leather, bawal ang araw. Okay, kapag bumibili ng sapatos para sa mga bata, mayroon bang allowance na inilalagay? Ako guilty ako dyan eh. Nagbibigay talaga ako ng allowance. Kasi kagaya na sabi niya kanina, grade 1 to grade 6, minsan pwedeng magamit eh. O, diba sabi mo? Opo. Pwede ba? Paano? Makakasama ba yun sa paa or okay lang naman yun? May allowance? May allowance po dapat. Bakit? Gaano kahaba yung allowance usually, Mas Miss better po Ellie? kung habang sinusukat po ng mga
ano po natin, naka-medyas po siya. Okay. Naka-medyas. So, parang, tas yung dito po sa paa niya, yung hinlalaki, kailangan po, may space po siya. May space na mga kahit 1 inch. half an inch. Opo. Maski sa adult, ganun din dapat? Opo. Ayan. Anong purpose nun? Para hindi po gaganon yung kuko po natin. Oo, hindi naiipit yung dito. Kasi usually nararamdaman natin pag, lalo yung mga pasapatos sa panaro dito sa may unahan, ano? Opo. Talagang naiipit. So, kailangan natin ng space para hindi rin mag-suffer naman yung mga paa natin. Ayan! Sa paggawaan nyo po, ano-ano po mga klase ng leather ang ginagamit nyo? Bukod po dun sa cow leather na sinabi nyo po kanina. Meron din po kaming horse leather po. Horse? Opo. Uy, taray! Horse leather po ito. Horse leather. Saan naman ninyo kinukuha ang inyong supply ng horse leather ninyo? Meron din sa Philippines? Yes po, doon lang din po malapit sa street namin na leather supply. Pero Bulacan po talaga yung Bulacan tannery. din? Ay, Opo, ang Bulacan galing po. naman. Pero sa in-between po dito sa dalawa, alin po yung mas matibay sa napansin po ninyo? Base po sa inyong experience. Yung sa akin po, mas preferred ko po yung cow leather. Kasi Cow leather malambot talaga. po siya. Pwede po siya sa may mga diabetes. Ay! Opo, kasi malambot po siya isuot. And Kasi pag lumalaki yung mga paa, yun ba yun? Para hindi masyadong masaktan? Yun ba yung gusto mong magsabihin? soft leather po yung ginagamit namin na klase. Opo, tsaka para kunyari may mga problema po sa paa, mas okay po yung cow leather kasi malambot po siya na klase. Yun. Kumbaga hindi matigas, hindi maiipit ng husto yung paa. Okay. Kadalasan sinasabi po nila, mahal ang sapatos. Mas matagal itong masira at mas mura naman, mas madali itong kasi di ba sinasabi nila parang halimbawa pag bumili ka ng mahal para mas magtagal. Di ba? Or kesa sa mura, sandali mo lang gagamitin. Di ba? Anong katotohanan doon sa mga sinasabing ganyan ng mga nanay at mga tatay at mga tito at tita, lolo at lola sa pagbili ng sapatos? Kung ako po yung nanay po, mas gusto ko po yung sa quality talaga ako. Quality. Sa leather na ako. And then, yung mga marikina po kasi, tahi po yung mga ilalim niyan. Yun. Kaya hindi po Makikita yan nyo naging rito, lahat ho nakatahi, okay? Ano ang advantage po ng lahat ng parte ng sapatos ay nakatahi? Pang long term po siya, and then hindi kayo iiwan yan. Hindi siya Yun! natatanggal. May forever! May forever po sa sapatos nila. Opo. Dahil nga, parang mapudpud na lang yan, pero intact pa rin yan. Diba? Intact pa rin. Okay, halimbawa na pudpud, yung swelas, kagaya nito, diba? Sabi nga natin, hindi kayo iiwanan nito, pero Opo. syempre napupudpud, sa tagal ng panahon ng paggamit mo. Meron bang pagkakataon na pwedeng ibalik sa inyo para palagyan ng swelas ulit? Or paano ba? Yes po, may shoe repair po kami. Then, pwede nyo rin po ipatahi yung mga sapatos niyo po. Yun! So lahat ng service, lahat ng serbisyo, pwede niyong ibigay sa inyong mga customer. Opo. Naku naman! Miss Ellie! Maraming salamat sa pagbabahagi po ninyo ng kaalaman at syempre sa pag-share po ng inyong expertise sa amin ngayong umaga. Kaya kung marami naman pong napulot na mga info ang ating mga nanay, mga tatay at mga nakatutok sa atin dito sa Net25 at sa LTE para po sa patamang pagbili ng sapatos para sa kanilang mga anak. Ma'am Ellie, saan kayo pwedeng i-follow or mag-inquire ng inyong mga produkto? Come on, yun. Ayan, hello po Ayan. sa mga gusto po bumili or umorder po or gusto magnegosyo po ng sapatos po. Pwede po kayo bumisita sa aming physical store po sa Marikina. I-search nyo lang po sa Waze or sa Grab location. 321 E. de la Paz Street, Santo Niño, Marikina City po. And meron din po kaming Facebook, Instagram, Shopee, TikTok, Lazada, Elino Shoes Marikina po. Yun!